Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay samo at dalangin ko na ligtas tayong lahat, kasama ng ating mga mahal sa buhay, at kasama ng ating mga ari-arian at mga tao malapit sa atin. Narito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay. Yan. So, inaangkin din natin sa araw na ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare or of our battle are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. Ayun. So, shalom mga kapatid. I miss Joey Chen. Okay. So, narito na naman tayo ngayon at binabati natin yung mga malimit na sumusuporta sa atin. Si Pablo from Japan. Si Mystery of Faith. Ayan. Si Father Jason Santos. Ayan. And then si Ate Tess, kamusta? Saka si Joey Jin, ang isang convert. Ito si convert to from Jehovah's Witness. And then yung mga kakilala natin, mga kaparokya natin, mga kamagagawa natin sa ministry. Shalom sa ating lahat, mga kapatid. So, itong programa nito, tinatawag din natin Preaching in the Wilderness series. Sabagat, do napakalawak nitong TikTok, ay hindi naman natin maasahan na maraming makikinig sa atin. Yet we are continue doing this sapagkat sinasabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, sabi dito, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage, through all patience and teachings, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So that is why na ginagawa natin ito, mga kapatid. We are doing our part. Pagkat bilang mga laikong Katoliko ay nakikibahagi tayo sa threefold mission, threefold ministry ng Panginoong Jesucristo, ng pagiging pari, hari at propeta. At sa ating pagiging propeta ay babahagi tayo ng salita ng Diyos at hindi lamang sa salita kundi sa ating pamumuhay, mga kapatid. Okay, pinapakita natin sa ating pamumuhay. Okay, so the gospel of the day is taken from the gospel according to St. Luke chapter 12 verses 39 to 48. Glory to you, Lord. Okay. Be sure of this, if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for an hour you do not expect, the Son of Man will come. Then Peter said, Lord, is this parable meant for us or for everyone? And the Lord replied, who then is faithful and prudent steward, whom the master will put in charge of his servant to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so. Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that servant says to himself, my master is delayed in coming, and begins to beat the manservant and the maidservant to eat and drink and get drunk,
Then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour, and will punish him severely, and assign him a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will but did not make preparations, nor act in accord with his will, shall be beaten so severely. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. I have come to set the earth on fire, and I wish it were already blazing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay karugtong pa rin kahapon. Ay, Pablo, musta? Karugtong pa rin po kahapon, mga kapatid. At ito'y pagtuturo ng Panginoong Hesukristo at kanyang pagpapaalaala na dapat ang paghahanda at pagbabantay sa kanyang muling pagbabalik. At alam natin na kung babasahin natin all throughout the scripture, makikita natin itong sinasabi ng Panginoon na talagang babalik siya. Kaya nga nung yung prophecy of His first coming, ang tagal din actually dumating, di ba? Kung titingnan natin from Genesis, how many thousand years bago dumating ang Panginoon Jesucristo? From Genesis ay na prophecy na darating. There is someone to come na dudurog. Yun, yung sinasabi doon sa proto-evangelium na Genesis chapter 3 verse 15, yung the fall of man, na nung bumagsak ang tao, ay doon pa lang ay nangako ang Diyos ng magiging tagapagligtas na darating, mga kapatid. And then, pagkatapos, inulit uli yun, yung Genesis na yun, inulit uli yun sa Deuteronomy chapter 18 verses 15 to 18, mga kapatid. And then doon sa Genesis 49 verses 8 to the following verses, doon sa prophecy ni Jacob or ni Israel kay Judah, na sa kay Judah magmumula yung magtatangan ng setro, mga kapatid. So, pagkatapos noon, ay makikita natin na yung ipinangako ulit after how many hundred of years sa kay Propeta Isaias, doon sa Isaiah chapter 7 verses 14, and then Isaiah chapter 9 verse 6. Then, pagkatapos nun ay itong mga prophecy na yun ay nagkaroon ng katuparan. At makikita natin yung annunciation nga doon sa Luke chapter 1. Okay? Natupad, mga kapatid. And then ito ngayon, ang sinasabi ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay dapat nakahanda tayo. At alam nyo ba na kahit ang mga kasulatan ng Islam ay nirecognize nila na babalik ang Panginoon Jesucristo. Dangan nga lamang sa kanila ay iba ang gagawin ng Kristo na kinikilala nila na babalik. Sa narinig ko sa mga convert na mga Muslim, sabi nila, babalik daw ang Panginoon Jesucristo sa kanila in their theology, at babaliin yung mga cross at i-convert ang mga Kristiyano sa mga Muslim. So yun yung kanila. Pero ang linaw na ang Panginoon Jesucristo ay nagsasabi na sa kanyang pagbabalik ay hahatulan niya tayo. Andun yung paghukom, mga kapatid. At yan yung binabanggit natin for several days for every time na mag-share. Makikita natin yan doon sa Matthew 25, 31 to 46, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kapatid, na hahatulan tayo ng Panginoon, harap tayo sa hukuman ng Panginoon. And then later, sinasabi sa Luke chapter 12, verses 39 to 48, na ang sinasabi niya, yung parable niya rito na, be sure of this. Sabi niya, be sure of this. Sabi niya, if the master
of the house had known the hour and the thief coming, he would not have let his house be broken into. So, yung pagbabalik ng Panginoon ay inihantulad niya sa isang magnanakaw, mga kapatid. Kapag magnanakaw, mga kapatid, wala tayong nalalaman or baka meron kayong alam, kwento nyo naman, walang magnanakaw na ay, mamayang gabi, ganitong oras, magnanakaw kami sa inyo. Napakabait na magnanakaw yun, mga kapatid. Di ba? Napakabait na magnanakaw yun kung sasabihin niya na babalik ako or pupunta ako maya dyan sa inyo, magnanakaw ako ng ganitong oras, mga kapatid. Di ba? Sasabihin ganun. Di ba? Napakabait nun. So, ganun mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, hinantulad niya sa isang magnanakaw. Nang magnanakaw, never na magsasabi kung kailan siya oras magnanakaw. Okay? So, ibig sabihin, ang magnanakaw babalik or magnanakaw siya sa oras na alam niya na hindi ka nakapaghanda. Sa oras na alam niya na pakakampante mo na. Di ba? So, ganun mga kapatid. Ibig sabihin, na alam mo na ang magnanakaw ay talagang magnanakaw sa iyo. Kaya nga, kami kasabihan kami sa mga Bisaya, okay na yung magkaroon ka ng kapitbahay na aswang. Huwag lang ng kapitbahay na magnanakaw. Yun yung kasabihan sa amin, mga kapatid. Pero yung magnanakaw na yun, never niya sasabihin na ng oras kung kailan siya babalik. Kaya nakapagtataka or nakakatuwa na nakakalungkot na may mga separated brethren tayo na ang dami na. Ang dami na po. Kahit si Ellen Goldwhite or yung si nitong mga taon lang to at saka nitong September na ito, mga kapatid, meron namang nag-prophecy maging noong 15 yata yun, ano bang taon yun na meron din si Harold Camping. Di ba? Si Harold Camping. Ang dami na all throughout the history ay marami na po nag-dare na nagbigay ng exact date ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. And they all failed, mga kapatid. Kasi ang linaw ng sinabi ng Panginoon sa Kristo na sa kanyang pagbabalik ay inihantulad niya sa katulad sa isang magnanakaw. Kasi ang magnanakaw nga, never na magsasabi kung kailan siya magnanakaw. Di ba? Hindi siya magsasabi. Or else, ikaw na may-ari, kapag alam mong sabihin na magnanakaw pala ako sa inyo dyan, ganitong oras. Do you think i-allow mo yung ganun na hindi ka maghahanda? Di ba? You will prepare yourself para hindi matuloy yung plano ng magnanakaw sa sambahayan mo. Bagamat may kasabihan tayo, okay lang yung magnakawan ka, huwag ka lang masunugan. Pero hindi pa rin. Kung alam mo na pag nanakawan ka, di ba? Sa bahay mo halimbawa, sa bahay mo may ali-aligid na tao. Something suspicious. Hindi ka ba magiging alerto? Hindi ka ba maghahanda? Something wrong. Kapag may makikita kang taong ganon, di ba? So ang Panginoon, meron siyang hint na babalik siya. Katulad ng magnanakaw, wala siyang sinabing eksaktong oras. Wala siyang sinasabi kung anong araw. Kaya magnanakaw never ganun, mga kapatid. That is why, because of that, we need to prepare ourselves, mga kapatid. Okay? Di ba? Kaya nga, kung nung na-previous namang araw is yung servant, yung sinasabi niya, gird your loins, ang purpose nun para walang magiging sagabal sa kanyang paghahanda, sa kanyang paghihintay, mga kapatid. Na sa ating paghihintay, we need to remove all the hindrances para mabilis tayo na tumugon
sa pagdating ng Panginoon. O, katulad nung... So, ang Panginoon wais. Katulad ng subukan nyo, kung kayo may mga asawa, mga asawa dyan sa ibang bansa, sabihin mo sa asawa mong lalaki dito or babae dito sa Pilipinas, uuwi ako ngayong taon. Kapag ang asawa mo or pamilya mo, ang asawa mo ang magtatanong, kailan, anong araw? Diba? Mag-iisip ka. Baka itong taong ito, itong asawa ko nito, bakit ako tinatanong kung kailan ako uwi? Specific. May tinatago ba siya sa akin? Di ba, mga kapatid? May tinatago ba siya sa akin? Bakit nagtatanong siya ng kung ano ako araw o oras uwi? Mga kapatid. Okay? So, the same with ang Panginoon, hindi niya sinabi kung kailan siya uwi, bago sinabi niya katulad ng isang magnanakaw. Diba? So, kapag ang asawa mo, nasa ibang bansa ka, ay sasabi ka na uwi ka, kung yung asawa mo rito sa Pilipinas tapat sa iyo, tuwang-tuwa yun. Tuwang-tuwa. Pero kung ang asawa mo may ginagawang kalokohan na sinabi mo uwi ka, sigurado, hindi yun mapapakali. Okay? Kasi hindi mo sinabi kung kailan. So magugulat na lang siya, mga kapatid. Magugulat na lang siya na babalik ka, pero hindi niya alam kung kailan. Okay? The same with us, na nung sinabi ng Panginoon na babalik siya, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik, ay never niya sinabi na itong araw ako darating. Never. Pero yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, marami na po tayo, yun na nga, naalala ko si Harold Camping, yang si Ellen Goldwhite, at nitong just September na ito, mga kapatid, meron din, nag-dare na naman ng mga miyembro niya ay pumunta ng isang bundok at hinintay ang pagdating ng Panginoon Kristo. Okay? At hindi nangyari, mga kapatid. So, bakit nila ginawa yung ganun? Kasi unang-una, sinabi nga ng Panginoon, katulad ng isang magnanakaw, kung ang isang sambayan, dito sa verse 39, sabi niya, okay, sabi dito, be sure of this, if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. So verse 40, you must also be prepared for an hour you do not expect the Son of Man will come. Okay? Sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, ganun din, sabi niya. Verse 40, you also must be prepared for at an hour you do not expect the Son of Man will come. Okay? So, mali, mga kapatid, na mali na sasabihin ng mga separated brethren natin na ito yung araw o oras na darating. Okay? Then Peter said, Lord, is this parable meant for us or for everyone? And the Lord replied, who then is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servant and distribute the food allowance at a proper time? So, ang sagot ng Panginoon is indirect, mga kapatid. Ito ba'y para sa atin? Sa amin? Or para sa lahat? Of course, ito'y para sa ating lahat kasi we are all steward, mga kapatid. We are all steward, mga kapatid. Alexandrinos. So, Jesus was lying. Ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na lying? Ano yung sinasabi ng Panginoon? Nagsisinungaling ba? Ano bang pagkaintindi mo doon? Okay.
Ano ba, ikaw, itong si Alexandrino, si Iglesia, yata ni Manalo to eh. Okay? Okay, so mga kapatid, so then Peter, verse 41, Luke chapter 12, verse 41, then Peter said, Lord, is this parable meant for us or for everyone? Ang sagot ng Panginoon is indirect. Di ba? Malimit ang ganito ang Panginoon. Kapag sumagot, indirect. Mga kapatid, ang sagot niya. Sabi niya, and the Lord replied, who then is the faithful and prudent steward? Faithful and prudent steward. Whom the master will put in charge of his servant and distribute the food allowance in the proper time. Blessed is that the servant whom he master on arrival find doing so. So we are stewards of the Lord and we are servants. So therefore, this message of Jesus' final coming is for us all, mga kapatid. Kasi lahat tayo haharap sa hukuman ng Panginoon. So therefore, ito'y sinasabi niyo sa atin lahat. Hindi lamang sa mga lagad noon, kundi para sa atin, mga kapatid. Kasi lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon sa Kristo. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. At magsusulit tayo ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. And then, pagdating doon sa Matthew 25, 31 to 46, sabi niya, sa judgment of the nation, at inihapunin ng Panginoon ang mga lahat ng mga tao. At pagbukod-bukurin, katulad ng ginagawa ng mga pastol sa kanilang mga tupa at kambing. Ang kanan, sa kanan ng kambing, ang tupa, ang mga kambing sa kaliwa. So, ibig sabihin, para ito sa lahat sa atin, na nagsasabi ang Panginoong Kristo bilang mga steward at mga servant na dapat tayong naghahanda sa pagbabalik ng ating Master, ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. At ang kanyang pagbabalik, hindi natin alam. Hindi sinabi ang oras o araw, katulad nung magnanakaw, mga kapatid. Verses 39 to 40, mga kapatid, inihambing niya yung kanyang pagbabalik katulad ng isang magnanakaw. And then sa verse 40, sinabi niya, you must also be prepared for at an hour you do not expect the Son of Man will come. So you see. So mapalad daw, verse 43, mapalad ang mga alipin na gumagawa sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Okay? So, sa ating paghihintay, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Kristo. Kinakailangan nating maganda since hindi natin alam. Yun nga, ako lagi sinasabi. Let us suppose na hindi natin maabutan na yung final coming ng Panginoon na buhay pa tayo, mga kapatid. Yun yung lagi ko sinasabi. But, ito ang tanong. At lagi nating inuulit-ulit to eh. Sigurado ba tayo mamaya or bukas? Buhay pa tayo. Di ba? Hindi. Dito rin mismo, di ba? Dito rin mismo sa Luke chapter 12 na ito na yung mayaman na nag-ani ng sagana, di ba? Nung nakalipas na ebanghelyo, the previous days, na nagpagawa siya ng malaking bangan at nilipat niya yung mga ani niya doon. Sabi niya, rest, drink, and be merry. Pero anong sabi sa kanya, Panginoon? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ang buhay mo. Saan mapupunta yung mga pinaghirapan mo? Di ba? Dito rin mismo yung sa Luke chapter 12, mga kapatid, karugtong po ito. Sabi niya, ganun nasasapitin ng mga taong mayaman nga, pero dukha naman sa paningin ng Diyos. Okay? Dito lang yung sa Luke chapter 12, mga kapatid. Sa verses 13 to 21. Okay? So, ganun. Na kinakailangan natin maganda. For an hour na hindi natin alam kung kailan. Pero yun nga ang lagi kong prinsipyo, mga kapatid, na
let us suppose na hindi natin maabutan na yung final coming ng Panginoon na sinasabi dito sa 1 Thessalonians, dito ito mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, ito Okay, sa 1 Thessalonians chapter 4, okay, pagpalagay natin, hindi na natin ito maabutan, mga kapatid, kasi sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18, sabi, ang pagparito ng Panginoon, yung title niya, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Okay? Verse 15, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Yan mga kapatid, yung sinasabi. Na sa pagtunog ng trompeta, try to imagine if how many millions trumpet yung trompeta ang tutunog sa pagbalik ng Panginoon sa Kristo. Di ba? Magugulat ka. Kaya nga, mayroon pa dito nakalintulad dito na katagpo dito sa Pahayag chapter 1 verse 7 and 8, mga kapatid. Dito sa Revelation chapter 1, 7 and 8, sabi dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga lapaap, makikita ng lahat ng umulos, ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon ka amin. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So you see, nagsalita ang Panginoon, sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Okay? Take note, the word siyang darating, isa ang subject dito, nababalik ang Panginoon sa Kristo, at siya yung nagsabi na siya yung Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo is sa Hebrew chapter 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Okay. So, you see, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. So, babalik talaga ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Whether we like it or not, whether you will believe it or not, alang sabi dito, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, magkagayon na amen. Iiyak ang mga mananampalataya, iiyak tayong mga umaasa sa pagbabalik ng Panginoon. Iiyak tayo rin. Pero hindi iyak ng kalungkutan o takot, kundi iyak ng kagalakan. Diba? Sapagkat ang palagi natin kinakanta na, naghihintay kami sa iyong pagdatal, gabi at araw, kami nananabik, ginapi ng sala ng dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? So, iiyak tayo ng mga mananampalataya sa pagdating ng Panginoong Kristo. Not because of joy, because of fulfillment, not because of fear. Yung mga hindi sumampalataya, yung hindi naniniwala, iiyak din sila. Pero sa takot, sa pangatog. At magngangalit yung kanilang ngipin. Di ba? Makarinig na kayo ng ganun, di ba? Yung natutulog, bigla na lang na parang kala mo nagigiling ng bato.
Iiyak din sila. Lahat iiyak tayo sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Pero tayo na mga mananampalataya na tapat na naghihintay sa Kanya, iiyak din sa kagalakan, sa katuwaan, because tinupad na ng Panginoon yung Kanyang pangako na matagal niya nang pinangako. Hi, Brother Romy. Good morning. Okay? So, ngayon, ito yung mangyari. Pero darating pa ito, Brother Romy, darating pa itong tagpo at lagi natin itong sinasabi. Darating pa yung tagpo na lilibakin daw tayo ng mga taong hindi sumasampalataya. Lilibakin. Di ba? Pero let's remember, nung nangako ang Panginoong Jesucristo ng tagapagligtas sa proto-evangelium, it took how many thousand years before it happened? Mga kapatid. Okay? Paakatin kita, Alexandrinos, mag-open cam ka at sabihin mo kung anong sekta mo. And then, magtatanong ka sa akin, sasagutin ko, abot sa aking makakaya, and then, tatanungin din kita. Yan ang rules ko dito. Kung hindi ka magpapakita sa camera at hindi mo sasabihin ko anong sekta mo, ay hindi kita i-allow. Sabihin mo, tatanungin mo ako, sasagutin ko, abot sa aking makakaya, and then, tatanungin din kita, kailangan sagutin mo rin. Pero ang rules ko, magpakita ka sa mukha, sabihin mo kung anong sekta mo. Okay? Sige, explain mo ng gumawa ka ng live video mo. So, ipakita mo, be proud of your kagwapuhan. I-up kita. Paggawa, palabas mo yung mukha mo. Tapos sabihin mo kung anong sekta mo. Okay? Wala naman problema eh. Sige, mag-live ka dyan. Sabihin mo na hindi, na mali ito, na nagsabi ang Panginoon, babalik siya. I-refute mo na yan, mali itong binasa ko. Binasa ko lang to. Gumawa ka ng live mo, sabihin mo ganun. Sige nga. Then, i-send mo sa akin yung link. I-post mo sa Facebook, send mo sa akin yung link. Refuting mo yung refute mo yung Revelation chapter 1 verse 7 and 8, 1 Thessalonians chapter 4, Luke 12:39 to 49, about sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, and then yung 1 Thessalonians chapter 4, Revelation chapter 1 verse 7 and 8, at saka itong 2 Peter chapter 3 verses 8 and 9. I-refute mo. Sige nga, gumawa ka ng video mo. Okay? O sige, pag-usapan natin, ipaliwanag mo. Sige nga, magpaliwanag ka. I-up kita, pero make sure, pagpakita ka ng mukha, then isabihin mo kung anong sekta mo. I-up kita. Sige, comment mo. Okay. Okay. Ay, sabihin mo muna, sabihin mong yes. Okay, sige. Hello, brother. How are you doing today? Show off your face. And No, then introduce your just denomination. what your explanation and some interpretation for Now show off your Mr. face Cohen. and tell us your denomination. No, I'm born again. Okay? What And then branch of born again? a youth for Christ. Youth for Christ? Yeah, Youth for Christ. No, yeah. that's not. That is just a ministry under a certain group of denomination. No, you're wrong. Okay. When was your church founded? Oh, in the apostle time. Huh? In the apostle time. When was your church founded, and who is the In founder? the apostle time. Back the What? first century. First century? Yeah. Do you have a proof for that?
Yeah, of course. I have a lot of reference. But first, show your face. No, I'm not. I don't. Okay. Bye. And then, hold on. Hold on. So, si Alexandrino, sabi niya, Youth for Christ daw siya. Mga kapatid, walang, as far as I know, ang Youth for Christ usually is under a certain denomination. Okay? So, hindi naman siya ayaw niya. Okay. Ayaw niya na magpakita ng mukha. Sabi ko na sa kanya. Tapos, first century daw sa kanila. Ha? Si Alexandrinus, first century. First century. Kailan na malubutang mga born again? Nitong 1900s lang, around mga 1920. Okay? Then yung i-claim niya na yung i-claim nila na verses is yung John 3:3. Kung titingnan natin yung John 3:3, ang original niyan mga kapatid is not born again. Yung born again na word dyan, kung babasahin yung John chapter 3, ay si Nicodemus yung paulit-ulit na nagsasabi na born again. So John chapter 3 verse 3 is not born again, it is born from above. Kasi ang nakalagay niyan sa Greek is anoten. Yung anoten is from above mga kapatid, not again. Kasi kung titingnan natin, kung gagamitin natin yung born again, ibig sabihin, sinasabi sa Psalm 51 verse 5, isinilang na ako na makasalanan. Hindi ibig sabihin, pag ipinanganak ka ulit, you are still in sin. Kasi again pag-uulit Di ba? Again, pag-uulit. So kung ipinanganak ka ng makasalanan, kung ipinanganak ka ulit, makasalanan ka pa rin. Mali na kaagad. So therefore, ang tamang term doon sa born, sa John chapter 3 verse 3, it is not born again. It is born from above. And being born from above by water and spirit, by baptism, John chapter 3 verse 5. Ay, naku. Tapos sasabihin niya, English hero siya mga kapatid eh. English hero siya. Tapos first century daw sa born again, first century. Katawa, sinungaling. Okay mga kapatid. So balang araw mga kapatid, sa ating paghihintay ngayon, sa ating paghihintay sa Panginoong Hesukristo, is darating pa ito mga kapatid, itong punto na to. Yung sinasabi dito sa verse 3 hanggang verse 9 ito mga kapatid. Itong sinasabi ito Brother Romy, and then like kung Katoliko. Itong part na ito, darating pa to Brother Romy. Yung sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. You see? Sa ating paghihintay sa Panginoong Kristo, nangako ang Panginoong Kristo na babalik siya. Di ba? Nangako siya. Babalik siya pero hindi niya sinabi kung kailan. Ito'y marang katulad ng isang magnanakaw, ang sabi niya ngayon sa Ebanghelyo, na kaya tayo dapat magbantay. And then, ito yung mangyari pa sa huling araw, mga kapatid, Brother Romy. Sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman, sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita.
Sabihin nila, si Kristo ay nangakong darating. Hindi ba? Ayan, ito yung mangyari. Okay? Nasaan na ngayon? Inabot ka ng kamatayan ng ating mga magulang. Ngunit wala pa rin nagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. You see? Yun yung magiging argumento nila mga kapatid. Na tagal na namin narinig na yan. Parang katulad ng lasing, Brother Romy, narinig ko na yan. Nayamot yung pare sa kaulit-ulit niya na narinig niya na raw yung sinasabi ng pare. Matagal na yan, narinig ko na yan. Ay yung hindi niya narinig, hindi niya inaasahan, sabi ng pare, pag hindi ka tumahimik, bubuntalin kita. Ang sabi ng lasing, yan ang hindi ko pa narinig. So, ito yan, pagtatawanan tayo, mga kapatid. Kaya nga, yung sa Matthew 24, mga Brother Romy, di ba, maraming tatalikod, manlalamig sa kanilang pananampalataya. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming tatalikod, but not the church ang matatalikod. The church founded by Christ remained from the first century until now. And never ma-apostasy. No apostasy happened. That is only an illusion, or that is only what we call this, yung hallucination ng mga pundador ng mga sekta para maisingit nila ang kanilang sarili sa Biblia. Kaya maraming lalamig ang pananampalataya. Kung babasahin natin yung Matthew 24, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya, tatalikod sila. At dito, hahantong na sa ating paghihintay sa Panginoong Kristo ay pagtatawanan tayo ng mga tao sa ating pananampalataya. Kasi naghihintay tayo na akala nila ang paghihintay natin ay naghihintay tayo sa wala. But we know the fact that the Lord Jesus Christ said it. At alam natin ang Panginoong Kristo ay sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya yung katotohanan. So kung katotohanan, hindi siya nagsisinungaling. At yan ang sinasabi doon sa Numbers 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kung ano ang kanyang sinabi, ginagawa niya. Kung ano yung kanyang pinangako, tinutupad niya. At yan din yung sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So, nung nangako ang Panginoon Kristo na babalik siya, di ba? Sa John chapter 14, babalik ako at ipagsasama ko kayo kung saan ako naroon. You see, mga kapatid, babalik ang Panginoon Kristo. Dangan na lamang na sa ating paghihintay ay ito yung sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4, na lilibakin tayo ng mga tao. Sabihin nila si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Walang halaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha niya ang lupa, buhat sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamagitan din ng tubig sa malaking bahagi, nunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ang salitang ito na natili ang langit at lupa upang tupugin sa apoy pagdating ng araw ng pag-uupong at pagpaparusa sa masasama. Verse 8, mga kapatid, ngunit, ito sabi mga kapatid ngunit, huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal, sa Panginoon ang sa Panginoon isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Tulad ng inaakala ng ilan. Yan yung pag-aakala nila na ang Panginoon is slack or delay or hindi niya tinutupad yung kanyang pangako. Pagtatawanan tayo. Pero ang sinasabi ito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo,
binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. See? Sa biguan ba lang, Brother Romy, di ba? Sa biguan ba lang, natatakot na tayo. Pag ano pa kaya kung pag-ugong ng trumpeta sa kalangitan, kung ilang milyon yun, di ba? Kung babasahin natin, di ba sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to kanina to 21. Di ba? Tutunog ang trumpeta. Pakakak. Tapos, darating ang Panginoon. Nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulo sa Kanya. Revelation 1:7 and 8. And then, Matthew 25, 31 to 46, titipunin niya ang lahat ng bansa. Paghiwa-hiwalayin na parang katulad ng mga kambing at mga tupa na paghiwa-hiwalay ng isang pastol. See? Kaya ang tanong, saan kaya tayo doon? Tayo kaya yung mga kambing? Or tayo yung mga tupa? Mga kapatid. Yan. At yan ay talagang inaasahan natin. Kasi kung ang Panginoong Jesucristo ay alam natin hindi nag-exist, alam natin na parang fairy tale lamang, bakit pa tayo baniwala? Kwento-kwento lang yan. That is why, Brother Romy, ang gustong gagawin ng kalaban ng Panginoon, ng Diablo, wasakin ang simbahan. Kasi kapag mawasak ang simbahan, ano pa? Kasi we are the only church that can trace our roots back to the apostles. And the apostles is connected with the Lord Jesus Christ. So, ebidensya na kaagad yun. That is why the devil wanted to destroy the Catholic Church. But they can't since first century until now. Because the Lord Jesus Christ Himself promised, I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. You see? Matthew 16 verse 19. That is why the devil wanted to destroy the church. Kasi kapag masira yung Catholic Church, ano na yung ibang sekta? Ano yung magiging basihan nila? Magiging lang sila, wala silang connection sa mga apostol. Magiging parang lang yun, fairy tale, or di kaya katang-isip. Sa atin hindi tayo katang-isip. May connection tayo sa mga apostol, at ang mga apostol may connection sa Panginoong Jesucristo. Isa pa, sa gustong isirain ng Diablo, ang Israel. Why? The devil wanted to destroy Israel from the river to the sea. Bakit? Kapag mabura ang Israel, ano pa ang basihan natin? Fairy tale. All our stories are fairy tale. Katang-isip, gawa-gawa, walang katotohanan. No. Kaya nga, despite ng Israel napakaliit, never i-allow ng Panginoon na masisira ang Israel, despite as of now, they are not yet believing to the Messiah who comes already. Hindi pa rin sila pabayaan ng Panginoon for the sake of His name and His promise. Kasi kung mabura ang Israel, wala na. Ano pa yung panghahawakan natin? Sige nga. May Diyos, mga kapatid, dalubika ng langit. Anong proof mo? Anong mga historical evidence mo? Anong mga patunay mo? Diba? Oh. Kahit yung si Kurt, nung nagkaroon siya ng diskusyon, nag-quote din siya ng mga traditions. Nag-quote din siya ng mga church father. Ay, dumaan si Father Jason Santos. Father Jason Santos sa Tarlac, Father Jason. Ay, hello po, Father Jason, Mr. Faith. See, mga kapatid. Magiging katang-isip lang. Kaya mas frustrated, brother natin, na sinasabi na sila yung totoo. Pero makikita mo naman na wala naman silang connection sa mga alagad.
they can be easily debunked by mga halimbawa atheists or mga agnostic. Itong ano nga di ba sinong Muslim na preacher, yung may isang protestante na nakipag-argue sa isang Muslim na preacher. Ano sinabi ng Muslim na preacher? Mas paniniwalaan ko ang Catholic Church. Sila nag-compile ng Bible na ginagamit nyo. You see? They can be easily debunked kapag wala silang connection sa mga apostol. Claim lang sila ng claim sa Bible. Kung ang Bible walang pinaka-foundation. Halimbawa, yung sinasabi sa Bible, kung wala namang nag-exist na Israel, di ka isip. Kaya nga, ang Israel never masisira, mga kapatid, kahit napakaliit niyan. Kasi for the sake of His name, the Lord's name, hindi niya yan babawian ng Israel, kahit sabihin mong until now, hindi pa rin nila tanggap ang Mesiyas. Though, sinabi ni St. Paul sa Romans chapter 11, ay makikita naman natin doon na tayo daw ng mga hintil ay huwag magmalaki, sapagkat ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lamang. Pag dumating na ang punto na halos ang kabuang bilang ng mga hintil ay napabilang na sa kaharian ng Diyos, ay ibabaling na ng Panginoon yung kanyang paningin sa bayang Israel. Okay? Sa inyo yung Romans chapter 11. Kaya hindi tayo pwede dapat magmalaki, mga kapatid. At yung ginagawa natin ngayon na tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. At sabi niya na dapat tayong laging maganda sapagkat inihambing niya na sa katulad ng isang magnanakaw. Nang isang magnanakaw ay hindi magsasabi kung kailan siya babalik. So therefore, kung inihambing ng Panginoon katulad sa isang magnanakaw, so ibig sabihin, at all times, dapat tayong maganda. At yung paghahanda na ito is hindi physical. Laging kang nakaabang sa bintana mo. Di ba? Laging kang nakaabang sa bintana mo. Hindi ka na magtatrabaho, hindi ganun, mga kapatid. Kaya yung context ng sinabi ni St. Paul na ang mga tamad, huwag pagtrabahuin. Doon sa Thessalonian. Kasi since nangaral sila na babalik ang Panginoon sa Kristo, they are expecting that during their times, babalik ang Panginoon sa Kristo. So there are people na ayaw na magtrabaho. So sinabihan sila ni San Pablo, huwag pakainin ng mga taong tamad. Yun yung context nun. Kapatid. Okay? So, since na ang Panginoon sa Kristo ay totoo, He existed, He preached, He existed, He became flesh, John chapter 1 verse 14. Ang pangako nung una pa, tinupad ng Panginoon sa kapanahunan ni Mama Mary at ni Saint Joseph, sa panahon ni Zacarias, ni Juan Bautista at ng mga alagad. He promised for how thousand years? From Genesis chapter 3 verse 15, Genesis chapter 49, Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 18, 2 Samuel 7, 12 to 13, Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah 53, Micah chapter 5 verse 2, Zechariah chapter 9 verse 9, mga kapatid, at tinupad niya sa kapanahunan noong panahon na ang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Romano, mga kapatid. At nung lumaki ang Panginoong Kristo, He started His ministry. One of His preaching ay hindi lamang siya nagpagaling, hindi lamang siya bumuhay ng patay, hindi lamang siya nangaral ng beatitude, hindi lamang siya nangaral ng pagsisisi, hindi lamang siya nangaral ng dapat gawin, bagkus nangaral din siya na sabi niya, ako yaalis, ngunit babalik ako. Mga kapatid. So therefore, hindi natin pwede baliwalain yung sinasabi ng Panginoong Kristo na siya ay babalik. At sinabi niya sa kanyang pagbabalik ay niyantulid niya sa parang isang magnanakaw
na hindi natin alam kung anong oras o araw magnanakaw ang isang magnanakaw. So therefore, we need to prepare ourselves to meet the Lord. Yan yung sinasabi sa Amos 4:12. Yung letter B. Prepare to meet thy God. Yan. Handa. At ang paghanda na ito mga kapatid is not physical. It is a matter of our status in life, sa ating pamumuhay. Let us prepare ourselves by living in holiness. Pamumuhay ng kabanalan, mga kapatid. Kung takot nga tayo sa big one, ano pa kaya dapat ikatakot din natin? Yung the final coming of the Lord Jesus Christ. Hindi naman yan pananakot, kundi yan ay pagpapaalaala sa atin to prepare ourselves. Diba? Handa natin ang ating sarili. Kung may bisita ka nga pupunta sa bahay mo, pinaghahandaan mo eh. Kung may asawa ka sa ibang bansa, naghanda ka rin sa sarili mo sa kanyang pag-uwi. Much more ang Panginoong Kristo sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. We need to prepare ourselves by means sa paraan ng pamumuhay ng kabanalan. Of course, sa paglilingkod natin sa Kanya, habang naghihintay tayo sa Kanya, may mga ups and downs. But do not depart from Him. Ako marami na akong pagkakataon na nung naglingkod ako sa Panginoon, hindi naman kaagad, balan kaagad. Hindi naman kaagad na makaano ka na kaagad, makaalpas ka na kaagad sa mga nakaraan mo ng mga kasalanan. Hindi naman kaagad. Marami naman yung failures, marami pa rin up and down. And there are times na parang yung parabagang ano ka na, parang totally tatalikod ka na. May mga pagkakataon na ganun, mga kapatid. But hold on. Be strong. Continue. Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Kaya nga, ang dapat natin i-pray. Ganito yung magiging prayer natin dapat, mga kapatid. Ito yung magiging content ng prayer natin. Lord, hawakan mo po kami. Sapagkat alam namin kung ikaw ang hawak sa amin, hindi kami makahiwalay, hindi kami mahihiwalay sa iyo. Sapagkat kung kami lamang ang mahawak sa iyo, ay maaring makabitaw kami, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon. Yun dapat magiging prayer natin, mga kapatid. Hawakan mo ba kami, Panginoon? We are allowing you to hold us in our hands. Sapagkat kung ikaw ang mahawak sa amin, sigurado kami na hindi kami makabibitaw sa iyo at hindi mo kami bibitawan, mga kapatid. Di ba? Yun, mga kapatid. At sapagkat, ito mga kapatid, dito, lalo na tayo ng mga nakakilala sa Panginoon, na alam natin na babalik ang Panginoon sa Kristo, yet hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Yung sin of omission and sin of commission. Ayan sinasabi sa James chapter 4. Okay, basahin natin James, Santiago yata yun. James, okay. Verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sa James chapter 4, verse 17, mga kapatid. At ito sinasabi dito sa Luke chapter 12, verses 47, mga kapatid. Luke chapter 12, verses 47, ito ang sinasabi, mga kapatid. Okay. Ang alipin nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. So you see, tayo na mga naglilingkod na sa Panginoon, tayo na nakakilala na sa Panginoon,
ngunit hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin, nagkakasala tayo. Yan yung sinatawag na sin of commission. Okay? James chapter 4, verse 17. Tayo, sabi dito, tayo na nakakaalam ng dapat na natin gawin, ngunit hindi natin ginawa, ay makakatanggap ng mabigat na parusa. Then, yung mga ito, sa verse 48, sa verse 47, yung mga kapatid, yung alipin, tayo nakakaalam na tayo, alam natin, mga Kristiyano. Sorry. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, naglilingkod na sa Panginoon. Yet we are not we are not doing the will of the Lord. Mas mabigat yung parusa na matatanggap natin. Ito yung sinasabi sa Luke chapter 12, verse 47. No, at Brother Rumi, itong part nito, yung verses Luke 12:47 at 48, ay isa sa mga supporting verses natin that it refers that supports our belief in purgatory. Diba? Yung Matthew chapter 5 verse 26 at saka itong Luke chapter 12 verses 47 to 48. At saka ito pa. And the servant who was ignorant of his master's will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much. Yan. We were entrusted already, mga kapatid, by the Word of God. Tayo na mga naglilingkod na sa Panginoon. At malaki yung pananagutan natin kapag hindi natin ito ginagawa. Pero yung mga, sabi dito sa verse 40, and the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more. So, may mga tao na hindi naman talaga totoong alam ang kalooban ng Diyos, yet gumawa sila doon ng mga mabubuting bagay, ay makakatanggap ng parusa na magaan lamang. At ito rin, Brother Rumi, isa ito sa mga reference din natin. Isa ito sa mga ginagamit na reference din sa yung extra sa alos. Yung outside church, there is no salvation. Na itong verse na ito ay ginagamit na reference na kahit hindi sila bahagi ng Catholic Church, yet they do the will of the Lord out of their ignorance, but gumagawa sila ng kabutihan, ay maliligtas pa rin sila. Pero ang hindi maliligtas, ito mga tao na alam nila the Lord Jesus Christ established only a church. Yet they continue to insist na natalikod kuno ang iglesia ang tinatag ng Panginoon. At nagpatuloy pa rin sila na nagsipagtayo ng kanilang mga sect at denomination. Yun yung mga taong makakaranas ng severe beating. Kasi alam naman nila na ang Panginoong Jesucristo nagtayo lamang ng isang iglesia. Ito yung reference na yung extra salos. Okay, so dali hanapin. Yung Latin yan, brother, may extra salos. Salus extra ecclesiam non est. Yan. Outside the church, there is a salvation. Extra ecclesiam nulla salus. Nulla salus. Outside the church, there is no salvation. Kasi hinambing na ang church is barko. Parang katulad ng barko ni Noe. At kung wala ka sa barko, malulunod ka. You need the church. Pero yung phrase na yan, merong paliwanag ang simbahan na yung mga tao na gumawa sa kalooban ng Diyos, bagamat hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, yet gumagawa sila ng ikalulugod na Diyos ng kabutihan, maliligtas pa rin sila. Yun yung paliwanag. Pero yung mga tao nagpipersist, nag-i-insist, nagpapatuloy na nagpipersist, nag-i-insist that despite the fact na alam na nila na ang Panginoon Jesucristo nagtatag lamang ng isang iglesia, but yet they continue to build their own, yun yung mga mananagot ng mabigat sa Panginoon. Ito yung sinasabi sa verses 47 to 48 ng Luke chapter 12.
Kasi alam naman nila na ang Panginoon Kristo, I will build my church. Alam naman nila, batid naman nila yun, John chapter 10, verse 16, that there will be one flock. Hindi sinabi, there will be another flock and there will be another shepherd. There will be one flock and one shepherd. At alam din nila yung John chapter 17, that is a prayer of the Lord for the unity of His believer. At alam din nila yung sinasabi doon sa John 21:15-19 na ang pinagkatiwalaan ng kawan ay sa San Pedro. And since it was entrusted to Saint Peter, it was handed down to his successor. That is why we in the Catholic Church, there is an apostolic succession because the church was entrusted to them. So therefore, hindi pwede na hindi din nila i-entrust sa susunod sa kanila. Or else, hindi nila masunod yung kalooban ng Panginoon. Or else, magkawatak-watak ang kawan. Kasi hindi lang aalis ang Panginoon ng Good Shepherd, John chapter 10. Sa kanyang pagiging Good Shepherd, hindi siya umalis na walang mag-aalaga sa kanyang kawan. Tinalaga niya, pinagtibay niya yung pagkatawag niya kay San Pedro sa Matthew 16. Pinagtibay niya doon sa John 21:15-19. And since it was entrusted to Saint Peter, hindi rin pwede na sa kanyang pag-alis ay walang mangangalaga ng kawan. Or else, mananagot siya sa nagtiwala sa kanya. He need also to entrust this to his successor. And his successor will do the same. That is why we in the Catholic Church, we have the apostolic succession from Jesus our Lord to Saint Peter and then up to Pope Leo XIV sa panahon natin ngayon. That is why we in the Catholic Church, we have 267 popes. Dito sa atin, may local na church dito na ang succession pa lang ng leadership nila ay 3 pa lang. At yung pang-apat ay nahirang na deputy executive minister. So in case na kung ano yung mangyari sa pangkalahatang executive minister nila, meron nang sasalo kagad na deputy. Okay? 3 pa lang. Pang-apat na yung deputy na yun. So sa atin, from St. Peter, up to now, we have already 267. So, alam din ito ng mga separated brethren natin na sinasabi dun sa Galatians chapter 5 verse 19-20. Lahat yun, memorize nila yun. Pero yung dalawa na sinasabi dun, pagkakampi at pagkabahagi, hindi nila pinapansin, mga kapatid. Alam din ng mga separated brethren natin ng John chapter 10 verse 10. Naparito ang Panginoon para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya, pero naparito ang magnanakaw upang mamatay, magwasak. Magwasak. That is why the devil called diabolos means to divide. Because the technique of the devil is divide and conquer. Okay? At yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong magtipon ay nagkakalat. Kaya itong mga pundador ng mga sekta katulad ni Mang Eli Soriano, Felix Manalo, si Eileen Goodright, si Charles Taze Russell, si Joseph Smith, si Henry VIII, si Martin Luther. Kasama sila dun sa Matthew chapter 12 verse 30. Kaya nga, ang Biblia na mismo ang nagbabala, mga kapatid. Sa Romans chapter 16 verse 17-18, ano sinasabi dito sa Romans chapter 16 verse 17-18? Katulad nito si mabuting gawa na dating Katoliko rin. True Church ang kanyang pangalan. Member ng MCGI na tatag ni Soriano. Ito ang sinasabi sa inyo ng Panginoong Jesucristo, ng Biblia. Romans chapter 16, verses 17-18, mga kapatid. So itong mga tao na ito ay sila yung naglilikha ng mga pagkakampi-kampi at pagkabahagi. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit.
Okay, sabi dito. Romans 16:17-18, I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teaching that you learn. You see, you learn, natutunan. Learn from the very beginning. Yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Okay? Avoid them. Iwasan natin sila. Okay? For such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fair and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. Okay? Kaya yung mga Katoliko na walang alam sa pananampalataya, napunta sa kanila. Okay? Napunta sa kanila, mga kapatid. Kasi mga walang alam, ito yung sinasabi na because of flattering, kasi itong last Saturday, yung speaker namin, yung ikalawang speaker namin, sabi niya, muntik na rin ako maakay dyan sa ibang Eli, kasi bilib na bilib ako sa paraan ng pagsasalita niya. So, kasi marami mga Katoliko si mabuting gawa, na hindi alam yung pagiging Katoliko, kaya nadaya sila ng mga taong ito na pinapaiwasan mismo sa atin ng Biblia. Romans 16:17. Ito yung nagko-cause ng pagkakampi-kampi at pagkabahabagi. John chapter 10, verse 10. They are natrap sila sa pakanan ng Diablo. Di ba si Nicolas Perez, si Teofilo Ora, galing sa iglesia. Alam naman natin, ang founder ng iglesia is si Felix Manalo, dating Katoliko. Okay? Si Teofilo Ora, then Nicolas Perez, then umanib doon si Mang Eli. Ay, dangan niya alam, ang sumama, loob ni Eli, most possibly. Kasi biriin mo, hindi sa kanya ipinamana. Sa babae. Tayo siya ngayon ng kanya. Noong una, ginamit niya yung pangalan ng Haligi at Suway. Kinaso siya ni Priscilla Acosta. Natalo siya. Hanggang sa huli na kanyang pinarehistro ay yung members of the Church of God International. Ngayon, kung tatanungin mo naman ito si mabuting gawa, kung saan na yung church na yon na inaniban nila, ma-pinpoint mo ba? Hindi nila ma-pinpoint. Okay. Ngayon, kung tatanungin mo rin, sino ang tumanggap ng kanilang pag-anim? Wala rin. So, kaya nga mga kapatid, iwasan natin. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan yung mga taong iwasan natin. Sila yung mga taong hindi tumutulong mag-ipon. Nagkakalat sila. Ang Panginoon ay nagtatag lamang ng isang iglesia at ang iglesia na yun ay nag-exist from the very beginning until now. At hindi yun natalikod. Kaya ito yung sinasabi sa Luke chapter 12, verse 47, na sila yung mga taong katanggap ng mabigat na parusa. Gumawa ka na lang ng live mo, mabuting gawa. Mag-a-up ako. Gumawa ko na lang ng live. Tapos invite mo. Kasi ginagawa ka ng dyan na live. Ako na lang mag-a-up sa'yo. Okay, mga kapatid. That is why kahit sa Galatians chapter 1, verse 6-8, binabalaan din tayo doon, mga kapatid. Na wag nating tanggapin itong mga taong ito. At yun yung sinasabi din doon sa 2 John verse 10. Na kapag dumating nga sila sa bahay, ay wag mo silang papasukin. Hindi mo sila pinapapasok. Hindi binubuksan mo naman yung TV mo doon. Tapos yung nangangaral na, matagal nang patay. Si Mang Eli. Bago namatay, hindi man lang nakipagdebate kay Father Darwin, natakot. Si Charles Darwin yung tinapik niya. Okay, yun mga kapatid. So, the bottom line, mga kapatid, is ang paghahanda natin sa ating sarili para sa pagbabalik ng Panginoon Kristo.
At isa sa paghahanda na ating gagawin is manatili tayo sa kanyang iglesia. Manatili tayo sa mga itinuro na sa atin. Hindi yung itinuro na kailan lang, mga kapatid. Yung mga sulpot. Hindi tayo dapat makinig doon sa mga bagong nagsisulputan lang. Sila yung katuparan sa Matthew 24 verse 11, Matthew 7 verse 15, at saka yung Matthew 24:24. Mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Okay? So, shalom. That is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. Maraming salamat sa nag-like. 525 likes. Ang iba dyan, blood likes, kaya umabot ng 525. At maraming salamat din po sa mga nag-tap ng screen kanina. Yung mga dumaan, Morwin Online Shop. Good morning. Ay, good morning po, Morwin. Maraming panalo, online shop. Huwag na, Morwin. So, God bless, Morwin Online Shop. Maraming panalo. Online shop. Okay, God bless sa ating lahat. God bless you. God bless sa negosyo mo, Morwin. Okay, God bless sa ating lahat. Ingatan nawa at gabayin patnubayan ng Panginoon. Ligtas na tayo sa lahat na mamalulubang karamdaman. Nawa, iligtas na tayo sa mabigat ng mga pagsubok at maging normal nawa ang lahat ng mga bagay, mga parte ng ating katawan. Iligtas tayo ng Panginoon sa Big One. Iadya nawa niya tayo. At yung may prayer po kinompose ang Diocese of Antipolo, Deliverance from the Big One. Hanapin niyo po sa Google at ipoprovide po ni Google yung Deliverance from the Big One. Maganda po, isama natin sa prayer natin every night, mga kapatid. So, salamat. Morwin, Catholic din ka rin pala. So, pag-aralan po niyo po ang ating pananampalataya para hindi tayo mabudol ng mga separated brethren natin. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound, mga kapatid, sa araw na ito. At iligtas tayo ng Panginoon sa road rage. Iligtas tayo sa mga disgrasya o anumang sakuna. At iadya na tayo sa Big One na parating o anumang mga bagay beyond our control. May God bless us and keep us safe and sound, mga kapatid. Okay. Kasi marami ako akong kinukontrang aral dito sa TikTok, sabi ni ni Morwin Online Shop. Lalo na si Italista yung nagtuturo na okay. So tama yan, basta aralin muna natin yung ating pananampalataya. Kasi sabi nga ni Father Larry Paraon, there is no need for us to study who are those fake na kailangan nating aralin yung totoo. Kasi once na alam mo yung totoo, it is very easy for you to refute or counter yung mga hindi totoo. So, salamat and God bless. Morwin Shop, online shop. Okay, shalom. Shalom alaikum. God bless. Amen.